Sa ating po pangatlong awiting spiritual, page 402, page 402, she'll be his bride someday. She'll be his bride someday. Sing. There's a church here on this earth, which our Savior calls his church. She descended from the one he started at Jerusalem. Jesus bought here with his blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become his bride someday. Ever since Christ built his church, while he walked upon this earth, there has never been a time one of them you could not find. Jesus bought her with his blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become his bride someday. She's his body, he's her head, and for her his blood was shed. Heresy she will refute, for she's the keeper of the truth. Jesus bought her with his blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become his bride someday. When she reaches heaven bright, dressed in linen clean and white, she will then become his bride, and she will never leave his side. Jesus bought her with his blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become his bride someday. I'm so glad that I
Sa ating pong huling awitin, The Church That Jesus Loves, page 358, The Church That Jesus Loves. Page 358. The Church That Jesus Loves, sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, she's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come. Come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. In my heart I believe, and now more surely she has stood on God's word from her youth, every holding the scriptures securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often he's tried but has failed. With this banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He's bought her with His precious blood. Last stanza. Oh, how bright is our future up in heaven, when our Lord calls His church to reside. Oh, great honor to her shall be given, as she stands beloved in His bride. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Amen. Ngayon pong hapon sa pakikinig at pag-aaral po natin ang salita natin Diyos, ating pong malig tawagin ng ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Mabiyayang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Salamat at purihin ng ating Diyos dahil tayo nagkatipon-tipon po dito mga kapatid sa ating Panginoon Kristo bilang preparasyon sa taong darating, bagong taon. At nais natin na tayo magkasama-sama. Bagamat mas maganda nga, dapat December 31 para kinabukasan yung year na Pero sinamantala natin itong pagkakataon. Habang tayo pwedeng magsama-sama, ito pa rin ay araw ng Panginoon, araw ng pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kaya minabuti natin na tayo magkasama-sama. At tunghayan ang mensahe ng Panginoon natin pong babaunin sa 2025. So, 2 araw na lang, 2025 na. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong
Lahat bago, pati damit bago, sapatos bago. Puro bago. Ito natin lahat bago. Kaya lang ay, kung nyo maalala mga kapatid, yung last message natin nung last year, 2023, no? Sino sa inyo nakakatanda pa ng mensahe? Nakakalimutan na. Tinignan natin yung past, tapos present and future. Sa past, nakita natin yung lahat ng kabutihan at biyaya ng Diyos sa atin, lahat ng ating ding mga kabiguan, lahat ng ating mga paghihirap, lahat ng ating mga problema. Pero sa kabila ng lahat ng noon ay ang Panginoon ay mabiyaya sa atin at mawain. Kaya nga tayo nakapasok ng 2024. Nakasurvive tayo eh. At hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sa kabilaan maraming mga kalamidad, no? Mga trahedya na nangyari sa ating bansa. Nakasurvive pa rin tayo. Hanggang ngayon, itong taong ito, dalawang araw na lang. Kasi yung iba, isang araw na nga lang eh. New Year na, hindi pa umabot. Natake sa puso, ayun. Dahil sa mukbang, tatakawan eh. Yun, sana naman umabot tayo. Kahit 2 araw na lang, abot pa rin sa biyaya ng Panginoon. Then, tingnan natin yung future. At wala naman bago. Sabi ng Ecclesiastes chapter 1, walang bago sa silong ng langit sa ilalim ng araw. Walang bago. Ganun pa rin. Kung ano yung nangyari sa nakaraan, yun ang nangyari sa kasalukuyan. At yun din ang mangyari sa hinaharap. Walang bago. Ganun pa rin mangyayari sa 2025. Kaya lang, ang hindi nagbabago yung ating Panginoon. Siya lang ang hindi nagbabago. Ang mga tao nagbabago, ang mga bagay sa ating paligid nagbabago, pero yun yung nagbabago na ganun pa din. Kaya wala pa rin pagbabago. Pero ang Panginoong Diyos, hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. So yan din pong ating aasahan sa taong darating. The same God na nag-ingat, nangalaga, nagmahal, naging mabiyaya at maawain sa atin, yun pa rin yung Diyos na atin pong makakasama. So, ito pong mensaheng ito mga kapatid, this is now my last message. Huling mensahe ko na ho ito sa taong 2024. Hindi ko rin alam kasi may 2 araw pa eh. Malay natin, di ba? Kung hindi na ako ng Panginoon. Kaya, we do not know what lies ahead. Only God knows. But anyway, sana ay pagkaganon, lagi tayong ready, prepared. So this is going to be my last message for the year 2024. Right? Naway kapulutan natin to ng maraming aral at pag-asa. Ito ang ating babaunin mga kapatid. Gusto ko sanang bagalan pa. Wala pa kasi mga kapatiran natin eh. So, hintayin natin bagong taon. Habang hinihintay natin sila mga kapatid, bigyan pa natin ng kaunti pang minuto para mapakinggan nila message. Why not spend our time in prayer? Okay? So, parang prayer meeting na rin to. Prayer meeting. So, bago tayo mag-start sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay karoon muna tayo ng silent prayer. So, meron ba kayong mga prayer request? Mga men lang, mga men muna magsalita. Baka kayo may mga prayer request. Well, habang nag-iisip kayo, so panalangin natin mga kapatid, yung mga churches ng Panginoon, nanaway i-preserve ng Panginoon sa
purity talaga ng doctrines at saka morals, na walang tatalikod, walang magbabago ng paniniwala, walang magbabago ng aral, mananatili sa tamang pananampalataya. Yan ang ating panalangin hanggang sa dumating ating Panginoong Hesus. Kaya nga inawit natin mga awiting patungkol sa church, di ba? She's the pillar and ground of the truth. She is the preserver of truth. Yan ang true church ng Panginoon. Talagang lover of truth. Naway panalangin natin na lahat ng mga churches, true churches ng Panginoong Hesus, manatili sa truth. Hanggang sa dumating siya, matagpuan sa ganung kalalagayan. At sa lahat ng mga churches ay magkaroon ng unity. Unity. Magkaisa sa kaisipan, kaisa sa espiritu, sa puso, sa layunin, sa hakbang, at sa iba pang mga bagay. I-preserve ng Panginoon ang mga churches. Pag-pray din natin po yung mga pastor na inilagay ng Panginoon, na sila'y ingatan ng Panginoon at bigyan sila ng mga bukas na pintuan ng pagkakataon na may turo ang tunay na ebanghelyo ng Panginoon Hesus at ang kanyang mga katuruan o aral. Patuloy na pagbuksan sila ng mga pintuan ng pagkakataon. Lalo ng mga mission, pag-pray natin yan. I think kailangan ng mga simbahan ngayon ng revival. Revival, yan ang kailangan natin. Kahit na tayo ay nasa last of the last days na, kahit na tayo ay nasa days of apostasy, kasi ito talagang panahon natin mga kapatid, panahon na talaga ito ng pagtalikod. Marami na sa mga simbahan, mga pastor, talagang tumatalikod na sa tamang pananampalataya. Hindi na mahalaga sa kanila ang katotohanan, hindi na mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Ang importante na lang sa kanila, dumami sila. Socialization na lang, ganyan. Pero yung truth, manatili sa katotohanan, they don't care about that. They don't care. Kaya ipag-pray natin na magkaroon ng revival sa mga simbahan ng Panginoon, dahil talagang karamihan sa mga miyembro tinatabangan na wala na yung zeal, wala na yung kasigasigan, lalo na sa pag-evangelize, evangelism, kulang na talaga. Kaya panalangin natin. At ganun din sa pananalangin, nawawala ng mga prayer meetings Ang mga simbahan ngayon wala nang nagpe-pray yata tuwing linggo na lang. Pero importante na dapat may mga, yan ang makinarya kasi ng iglesia yan ang heating plant ng simbahan, yung mga panalangin ng mga kaanib ng iglesia. Nung nag-fellowship tayo last Friday sa Precious Seed Baptist Church, yan ang topic, prayer. Ang ganda. Tama-tama. Napaka-importanting paksa na dapat talakayin. Salamat sa Panginoon at yun ang tinalakay do. Kaya ako rin ay na-revive, na-bless. No? Kailangan talagang maging mainit pagdating sa panalangin. Hindi magtatagumpay ang iglesia pag walang panalangin. Magiging dry at magiging parang patay ang simbahan. Pag ang mga miyembro hindi na nananalangin. Wala nang buhay. Ang panalangin kasi, yan ang hininga ng mga Kristiyano. Katulad sa tao, tanggalin mo ang kanyang hininga, ano mangyayari? Di patay. So kung ang prayer ay hininga ng isang iglesia, pag nawala yon, mamamatay ang iglesia. At ako'y naniniwala na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang iglesia ay nag-apostatize dahil sa kakulangan ng panalangin. Doon nagsisimula yan Pag ang mga miyembro tamad ng manalangin, wala na, magsisimula na yan ng kabulukan. At hindi magtatagal, mamamatay na yung iglesia na. Mag-exist man sila, dumami man sila, but it is still a dead church. Void of spiritual power. Void of the power of godliness. Lahat puro na lang external, lahat puro forma na lang. Having a form of godliness, but denying the power of it. Wala na yung power of godliness. Puro forma na lang ng kabanalan. Kaya puro pagpapaimbabaw na lang lahat yan. Puro panlabas na lang. Pero yung panloob, wala na. Pungkag. Ganun yun, mga kapatid.
Ipag-pray natin. Pagkatapos, pag nanlamig na sa panalangin, manlalamig na rin yan sa salita ng Diyos. Yun yung makikinig na lang pero hindi naman ginagawa yung kanilang pinakikinggan. Makikinig pero hindi ginagawa yung kanilang napakinggan. So, dead church yung mga ganyan. Dead church. Sana wag mangyari yan sa mga simbahan ng Panginoon ngayon. Iilan na lang talaga. Iilan na lang sa ating panahon. Na yun ang magiging bride ng ating Panginoong Sus. Pakakasalan niya. Yung mga naging faithful habang sila narito sa lupa. E panalanginan po natin yung kahalagahan ngayon. Meron kasi matinding panawagan ngayon na talagang maging alerta ang mga simbahan ng Panginoon Kasi nga, this is the age of apostasy. Sana ikalugdan ng Panginoon mag-send siya ng revival. I-revive niya ang mga iglesia niya. Pag-pray po natin yun. Then, yung mga pastor po na may mga karamdaman, sama natin sa panalangin. Si Elder Orly Porto, si Elder Nonoy Gani, sama natin sa prayer. Humingin din ng panalangin. Ayon, si Elder Tuper, Brother Tuper, pag-pray din natin ang kanyang kalagayan, sama natin. Lahat ng mga pastor na mababanggit nyo, banggitin nyo. Lahat. Mababanggit nyo, banggitin nyo. Lahat ng mga pastor ng mga simbahan ng Panginoon, sama nyo po sa panalangin. Kami mga pastor, panalangin natin. At yung mga churches na walang pastor, pag-pray din natin na sana ay maglagay ang Panginoon ng pastor. Mga pastor sa kanyang mga iglesia, sama natin sa prayer. At yung mga pangangailangan ng mga manggagawa ng Panginoon, pag-pray natin yung pamilya nila, na patuloy sila sustain ng Panginoon. At yung mga kapatiran natin na may mga karamdaman, sama natin sa prayer. Okay, banggitin natin sila sa ating panalangin. Si Sister Olive Pipino, pakisama niyo palagi siya sa panalangin. Naway kabagan siya ng Panginoon at makarecover pa siya. No? At yun nga, nire-request din niya na pag-pray din natin si Elder Alex Pipino kasi hindi rin biro yung kanyang ginagawang pag-aalaga sa kanyang may bahay. 24/7. 24/7. Huwag siyang magkakasakit at magampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin sa pag-aalaga sa kanyang may bahay at yung ministry. Makapag-preach pa rin siya. Hindi lang sa kanilang church, kundi sa iba pang mga churches ng Panginoon. Sama natin yan sa prayer, alalahanin po natin yan. So, in general na lang po, yung mga details ay, anyway, kayo naman ay may mga prayer request sa inyong mga iglesia. So, isama niyo po yun sa inyong mga panalangin. Okay? So, tayo ay dumako sa panalangin. Habang hinihintay natin, iba pa nating mga kapatiran, baka na-traffic sila Okay, so mas maganda tayo muna ay manalangin. Nung nag-preach ako doon sa Precious Seed Baptist Church last Friday, tinalakay ko doon yung biblical principles on prayer. At ang principle number 1 ay yung dapat aware tayo doon sa malalim na kahalagahan ng panalangin. Yan. Dapat tayo ay, alam natin na dapat manalangin tayo. Mahalaga ang panalangin. Diba? So, sino sa inyo may matibay na paniniwala na mahalaga ang panalangin? Huwag nyo nataas ang inyong kamay. Dapat matibay na paniniwala. Conviction. Diba? Hindi preference. Pagka sinabing mahalaga ang panalangin, dapat nananalangin. Yung bang ang isang simbahan, wala nang prayer meeting, yung ba'y pagpapakita na mahalaga sa kanilang panalangin? Yung ganun bang simbahan, pinakikita nila na napakahalaga sa kanilang panalangin? Yung simbahang hindi na nananalangin? Kasi tinanggal na yung prayer meeting. At kaya naman tinanggal yung prayer meeting, kukunti lang matin. Wala matin. Sa bagay, sabi naman ng Panginoon, kung may 2-3 nagkakatipon-tipon sa kanilang pangalan, sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Yan nangyari, 2 na lang natira. Dati 3, 2 na lang.
yung pastor at misis niya. Wala na sumasama. Kaya, sila na lang mag-asawa nagpe-prayer meeting. Kaya lang, hindi na pumupunta doon sa chapel. Doon na sila sa bahay. Nananalangin. Eh lalo pa kung ang church nandun sa bahay nila. Hindi silang dalawa na lang nananalangin. Ganon eh. You see, mga kapatid? Kaya dapat meron tayong deep sense pagdating sa importansya ng panalangin. Malaga yan. Kaya samantalin natin itong pagkakataon na tayo ay magsama-sama sa panalangin. Okay? So meron tayo ilang pang mga minuto. Sana ay tingnan natin kung hanggang 5 makarating sila. Okay? So, dyan lang sa inyong kinaupuan. Gusto nyo, kung gusto nyo naman lumuhod, okay lang. Tayo ay lumulog sa panalangin. Pag-pray natin ang bawat isa at pag-pray nyo rin yung preaching mamaya. Okay? So tayo po ay dumulog muna sa Diyos sa panalangin. Silent prayer muna tayo. Okay po.